Kapulang Pilipinas, magandang gabi. Ngayon ay Abril 16, 2019, araw ng Martes. Martes Santo para sa mga kapatid nating Katoliko, and welcome sa ika-59th episode ng Wealth of the Nation series. Ang Wealth of the Nation series para po sa mga masugid nating taga-subaybay ay kilala na nila. Para naman po sa mga hindi pa nakakakilala, ayan, paalala ni Raikal Sabira na thank you, Raikal, dun sa UNTV na ginawa para sa Wealth of the Nation. Ang Wealth of the Nation ay natatanging programa sa Facebook at sa YouTube na tumatalakay hinggil dito sa mga kayamanan, no, na nakalaan para sa Pilipinas, kayamanan nakalaan para sa mga Pilipino at maging sa ibang mga citizens worldwide. Yan. Ayan po ay kayamanan for humanity. At yan po ay ating inabangan, tinututukan at sinusundot-sundot sa layuning ito ay mapalabas at least mabigyan man lang tayo ng impormasyon at kakulang kaalaman kung saan na po ito napupunta at ano na po ang update tingil dito. So far ngayon, medyo maganda naman po ang prognosis. Siguro marami ang nag-react. Yun sa aking ipinost sa Facebook, ready, reset, go. Mamaya, papaliwanag ko natin muna. Samantala, atin muna pong, wala muna tayong pa-music, dahil respetuhin natin ang mahal na araw, ang ating Semana Santa. So, dakwa muna natin ang ating agenda. Ang bumubuhay sa programang ito. Ang programang ito ay self-funded, crowdfunded. Kayo mismo, kung kayo pinalulugod, ay maaari po kayo magpadala ng inyong pong contribution para magpatuloy-tuloy ang programa sa pamamagitan po ng pagpapadala sa BDO. Ang aking savings account number ay naka-flash na po sa inyong mga screen. Ang aking buong pangalan at yan din po ang inyong gagamitin sa pagtatala kung kayo may magpapadala sa pamamagitan ng Cebuana, Luwelier, WU at kung ano pa mang kaparaanan. Ang aking cellphone ay nakatala na rin po na maaari po ninyong tawagan, maaari rin po ninyong i-text at tayo makipagkaibigan. Makipagkaibiganan. Related lamang po siyempre. Related lamang po dito sa ating tinatalakay na Wealth of the Nation. Ano po? Okay, so pinasasalamatan po ng programa ang mga contributors at donors ng programa. Walang iba kundi si Alfredo T. ng Saudi at Dingley, Iloilo, kay Nick K. ng New York, kay Cecil T. ng Tokyo. Maraming salamat sa kape at sa kay Jule Marie, kay Peko sa Pekog family of course, at kay Army LB, kay Vicente R, kay Edgar P, kay Jilin G at Arlene L, magkapatid po yan. Sila pinagtutulungan para sigurado na ako'y nakakatanggap at nasisiguro nila na matanggap ko yung kanilang tulong. Kay Ace Sherwin P, kay Rodlin P, kay Victor C, of course, ng New Jersey. Siguro kilala ninyo si Victor C. Kay Patricia P, kay Melchor D, Tata. Maraming salamat, Tata. Kay Mel ng Crypto Magnet, kay Saldi De Leon, Engineer Saldi De Leon, kamusta na? Tatabunan ka na yata ng mga projects. Kay Ed Neri, siyempre. Kay Marlene A, Santiago City. Kay Evelina B, na Maria Rosa S ng Italy, pareho silang nasa Italy. Kay Rolando S ng Edmonton. Kay Dioscora G ng Virginia. Kay Raymond N ng Dubai. Kay Lorna P, Dan D, Edwin E, ng Lucena, kay Claire B. D, Gina O, Delia A, Ate Del ng Canada, kay Rolando R ng Illinois. Siyempre, nandiyan si Samson T ng Manila, kay Emmanuel L. Mawe ng San Joaquin, Iloilo, kay Vener Samson D ng Manila at Agusan, kay Donato R, hi Donato, nadoble pala ito, no? Kay Grace D, kay Grace D B, kay Grace D B, at syempre kay Melchor D, nabanggit na natin. At para po makasiguro kayo, kung hindi nyo mahuli o hindi kayo makapanood ng live, ay masisiguro po ninyo na hindi nyo mamimiss yung mga episode. At siguro mag-subscribe sa ating YouTube channel, youtube.com/Tony Israel. Hanapin lamang sa inyong search boxes ang Alien Talk. At sigurado yan po ay tuturo kayo dito sa ating
channel. Paki-like na rin po ang facebook.com/alientalk para makatanggap kayo ng notification sa tuwing na tayo ay magla-live. Okay. So, batiin muna natin itong ating mga early tuners. Ito yung ating tradisyon na. Dito nagsimula ang programa, pagbati kay Cynthia Concepcion. Cynthia, handa mo na. Hilda de la Cruz, good evening. Kay Teddy Bizar, Chima Franca, hi Teddy. Antayin ko yun ha. Kay Julie Grospe, kay Sita Jose. Exciting news para sa bayan. Sana masimulan na para sa pag-unlad ng ating bansa. Oo. Kay Naima, yan si Fabi. Talaga pong naikasa na. Nga, yan to. Even the Redeemer who was in charge for the indigenous people. Ay, ano to ha? Bagong informasyon to, Naima ha? Ay may appointment na by the end of the month together with the lawyer and an accountant at HSBC Hong Kong. Uwian na for OFWs. Bagong informasyon to, Naima ha? PM mo nga ako. Gusto ko malaman yan. Kay Adrian Diaz, good evening. Kay Marisa Palikte, nakaabang po kami lahat ng programa nyo bukas para sa mga kaabang-abang na paksa sa inyong programa. Kay Vilma Guevara, good evening. Marian yan, naganap na naman ang isang sign, Sir Kaaton, Israel. May susunod na pinakamalaking magaganap. Are you referring dun sa pagkakasunog ba dun sa Notre Dame Cathedral? Marian, parang yun ano. Parang yun Mamaya, hagipin nga natin yan para may stimulate ang ating kaisipan. Kay Jennifer Canungo, kay Bernardo Gation, Eli Mapatak, Elsa Monte de Ramos Login the Encinas, Hermili Togade, Alan Malebo. Alan, good evening. Lovelyn Piwi, thanks, good news. Nakakauwi na kami. Wala pa. Ano pa lang tayo? Kumbaga, paano pa lang ito? Patikim pa lang. Jamie Ferrer, the Philippines will be a great nation. God bless the Philippines. God bless Canton, mga kababayan. Tama po ang Bible na nagsasabi sa 60 point. Isaiah 60, talata 5, wealth transfer for the Philippines. Kay Enzo Di Maculangan, kay Maylin Hirasmo Balyosa, good evening. Kay TFK Tefuki Bear, Lika Castro, Onsi Shepen, maraming salamat sa link na binigay mo. Tungkol doon kay Buddy Gomez, yung article niya. Yan po ang paksa natin ngayon. Good evening, Sir Anton, sa taga-suporta ng WOTN, lalo na sa masayahing host at mga keepers ng Divine Wealth. Mga keepers, handa na kayo. Wag na kayo magpakipot, Kasi baka mamaya pag nag-last call na, ay ayaw nyo pang ibaba yung inyong mga redeemables, may iwanan nyo kayo sa biyahe, sayang. At wag ko kayo bibigay din sa mga traders, lalo na yung mga mapasamantala. Ayun. Sasabihin, fast track natin yan, bibili nila ng 100 milyon. Yung pala ang kabilit, 100 milyon dolyar. Binenta nyo lang ng 100 milyon piso. Lugi tayo. Mabuhay ang mga Pilipino, sabi ni Arlene Teves. Mabuhay. Kay Gudoy. Magandang gabi sa iyo, Goods. Kay Gary Liagas, Angelis de la Cruz Corsiga. Kay Jilin Gloria. Hi, Jilin. Kay Ate Del. Hi, Ate Del. Good evening sa iyo. Excited na sa good news. Rosilo Aban. Hermili Tugade. Marilyn Pasco Agagon Agabao. Good evening sa iyo, Marlene. Thank you. Maria Rosa Silang. Thank you. Edgardo Cabusca. Frederick Celiora Duran. Maylin Nancy Sota. Alice Andusay. David Songsong. Giselle Giswa. Kay Abel Ilagan. Kay Rosel Bagaw. Cynthia, tapos na. Ace Perez. Analida Isanan. Jansena Celis Tangub. Claire Bansag Vargas. Claire, salamat. John Nagit. Tabeta Tolentino. Carlos Arganda. Anashi Takashima. Gibson Trinidad. Chris Gailonia. Michael Mirafentes. Hi, Michael. Good to see you back. Again, matagal ka na rin hindi siguro baka hindi ngayon ka lang uli nagkaroon ng chance na makapanood ng live. Kay Lilita Fabro, hi Lita Fabro, ganyan din kay Lita Fabro.
Aida Birhen, kay Gerald Lacson, Joe Amina Leal, Edison Johnson na Edison. Oo, iHawks Ronald Ramos, Bel Diaz, Bel, good evening. Benz Gonzales, Tess Giango, at si Tess pala nasa Italy. Kay Magaliosa, Japanese, Magaliosa, kay Remy Pispis, Emil Custodio. Parang kanya po si Emil Custodio Kaklase ko yata to si Emil Taga Nabotas ba siya? Good evening to you, Anton. Ma'am Princess, hello sa inyo, Hotel Witinians. Hilda de la Cruz, good evening sa iyo, Hilda. Lorna Parcon, salamat. Roy Baltasar. Abel, kay Willie Raelian Aragon. Hi, Willie. Bernardo Gation. John Panganduyon. Gipangandoy gyud nako. Nato yung ating ginapangandoy. Sana matuloy na. Adriano Gonzales Lindo. Joseph Placiente, Edri Simon Ginto, Vance Flores, Daniel Estariha, Teresa Dumanais, Joven Piñares, yoko na, gusto ko pa, yoko na, wina, yoko na. Don't say never, don't say give, surrender. Okay, gandang gabi, Sir Anton. Sabi ni Sandel, good evening din sa'yo. Kay Erlina Royal, Ronali Grace, Dorotea Benavista, Adrian Diaz, malagintong gabi. Talaga naman. Constancio Parfan, Joel Pasis, Alison Yamago, Lilibet Katotal, Dante De Hucos, Julio Braham Idionila, Hayete, Hari Reyes, April Santos, Babet Martinez, Tata Lino, Tata, maraming salamat Tata. Pipaldas, maraming salamat Bey. Kay Rolly Alegria, Makating aking lalamunan. Inubuhan ako kagabi, kahapon, punta akong grocery, lumabas ako, may umubod sa tapat ko, sa harapan ko. Ayan, nakakuha na naman ako na itong sakit na to Kay Rolando Palad, Rolly, Adrian Reyes, good evening Adrian. Sena Ilaw, kay Elmer Valle, Architect Elmer Valle, Evangeline Hindap, Lilibet Lauriola, Alison Yamago, Constancio Parfan, Nelda Arquero, Nority Emas, Romel Atacador Takod, Jade Bartolome, Claudia Osenbach from Abu Dhabi, of course, ang aking partner na si Ed Neri, na wala pang isang taon, ay bumisita ng France at nakapunta din siya doon sa Notre Dame Cathedral. Pero parang hindi na-appreciate ni Ed Neri yung kanyang pagpunta doon dahil puro gray skies. O nga naman, wag nasa abroad ka. Pero pupunta mo gray skies ang atmosphere, parang hindi ka mag-i-enjoy. Iba ta rin talaga yung blue and sunny. Gandang hapon, Sir Anton, sabi ni Marilo Apelyado, Mary Grace Manawis, Maylene Sumabat, Alden Kiruben. Greet ko lang. Ayan, kasama natin sa Kingdom Philippine Hacienda Sovereign Host Nation, City of Salvacion. Lanao del Norte, binabati niya si Her Majesty Queen Salvacion Legazpi Espiritu Santo. LB Valderrama Piñaranda, Jennifer Kadungog, Harry Reyes, Asyong Salonga Birador. Matagal ka na rin hindi nagpakita, Asyong Edgar Kabuska, Edwin Esmilia, good evening. Elvira Gracia, Carlos Arganda, Doc Darts. So yun, Doc Darts, magandang gabi. Behalf of KKMMI, humihingi ng paumanhin sa di agarang makapagbigay ng membership form, but we are extending our help and assistance. Thank you. Yan nga, Doc Darts, marami na nagtatanong tungkol sa membership form. Wala po akong maisagot. Ano po? Lee Corrie, Rolly Reyes, ang sabi ko na lang mag-antay-antay na lang kung meron kayong further announcement. Cosby Manawis, kay Telma Montero, kay Bing Tendinilla, kay Prof. Luela Figuera Belia, Jonas Flores, Alice Andusay, tapos na John Magsayo, Cheryl Malye, magandang gabi, Marlon. Si Anthony Santiago Martin, good evening. Paalala muli sa lahat na merong humihingi ng pera gamit ang pangalan ko'y mangyari pagbigay alam ang sa impila ng pulisya, malapit po sa lugar ninyo, sa NBI mismo. Ayan, mga gumagamit ng pangalan Anthony Santiago Martin.
Liz Garcia Rios, Lilibet Togadi Lauresia, Jeric Bueno, Jonas Flores, Dinya Donglay, Brad Louis Biagtan, Marilyn Palikte, Edwin Mon, Fedia Dima Magsanay, Andrew Calzado, Mal Val. O tapos na. Alice Garcia Rios, Fe Magsanay, Jansena Celis Tangub, Jasper Jaime from Cebu, Albert Mito, Lianela, Lynn Ligad, Sally Magsipok Samiero, Alma Usuy, Prince Casey, Fernando Santillan, masugid na taga-subaybay, pati sa YouTube, papanurin yan. Mary Grace Patuasik, Jeremy Alicando, Lubna Madriaga, Eduardo Espinosa, Edna Cablen, o yung Cablen, kala ko Cabalen. Okay, so maraming salamat sa 160 viewers natin ngayon so far. 129 reaction at 177 comments. So naka 177 comments ba ako? Si Cablen watching from Jensan. Kay Elizar Dulfo. Hello, good evening. Okay, sige. Akin na munang, nasa na ba itong aking isi-share na desktop nawala pala. Okay, sandali. Dali lang ha. Okay, ang ating munang papaksyahin muna na pag-uusapan natin yung aking message, no? Nilagay ko dun sa PM ko kagabi. Siguro mga bandang alas 11 yun o alas 10. Sabi ko ready, reset, go. Ito sa mga nakakaunawa, siyempre, like. Siyempre, yay! Hindi masaya ang pinapakita nilang emoticon, no, yung mga graphics, yung GIF, no. Pero sa mga hindi nakakaunawa, nag-PPM yun silently. Kaanton, ano ba yung sabi mong reset? Hindi konting paliwanag. Tila, hindi pa rin nila may makakuha ng ganun-ganun lamang kadali. And bakit ko nasabing parang nandyan na? Unang-una, binalita sa atin ni Saldi. Si Saldi mismo tumawag sa atin sa programa. At sinabi niya na tinanong niya dun sa BDO manager na kakilala niya kung ang systems maintenance na sinasabi ay related nga ba to sa reset. At hindi naman daw nagdalawang isip yung manager na sabing oo o pinahiwatig na tama siya. No? At kahapon, 15, totoo, marami pong mga hindi nakasweldo. Hindi nangangulugang wala silang pansweldo, walang yung sweldo nila, kundi hindi sila nakasweldo dahil hindi sila nakakuha ng ATM, ng pera sa ATM. Dahil ang BPI unang-una hindi yung makapag-process ng payroll dahil nga dyan sa systems maintenance na yan. At yung Metrobank dito sa amin ay hindi rin yung makapag-dispense ng pera dahil erratic ho. Minsan, nakakapagpalabas, 1 hour, tapos mawawala ng 2 hours, 3 hours. Hanggang sa talagang tuluyang hindi na makapag-dispense ng pera. So marami pong hindi nakakuha ng sweldo. Now, may tumawag sa akin. Sinabi, sinusugan, sinuportahan yung nabanggit ni Saldi Vilches na pinagtanong nga kung ang kadahilangan ng ganyang aberya ay dahil sa global reset. Sa isang bangko, hindi ko napapangalanan, sinabi, oo, huwag ka na lang maingay. Pero yung tumawag ko sa atin ay isa pong, sinisipon na ako, ay isa pong valued depositor doon sa branch na yon. And meron pa rin isa, kaninang umaga, at nagsabi rin na gano'n. So, hindi na matatatwa. Dito pa lang sa local scene, ay yung mga malalapit doon sa mga kanilang mga branch manager, ay nagsasabi na ho na ito ay kaugnay, may kinalaman sa global reset. So, yun na. No, mukhang natumbok ho natin. At may nakapagbigay ho sa atin ng impormasyon na simula pa lang nung Enero ay napag-uusapan natin unti-unti, although na hindi ho talaga ako eksperto dyan, pero na unti-unti nagabayan ho natin ng ating mga sarili hanggang sa nakarating na po tayo sa period na ito na tila hindi na ho sa atin bago ang mga nagaganap pagdating po sa usaping revaluation at sa global reset. Napaka-sensitive pa po ng mga kalagayan
sa panahong ito. No, particular napaka-konting-konting galaw na lang, ayan na, matutumbok na. Pero siyempre, kailangan mag-exercise pa rin ng caution yung ating mga resource persons dahil mahirap na kung maabirya pa. Ito napaka haba ng panahon na kanila pong inintay para ito'y maaksyonan o para ito'y maisakatuparan at hindi cannot afford na yung konting pagkakamali lang ay maudlot pa at maunsyami ang lahat. So, yung mga nangyayari ngayon na ipinaalam sa akin kahit papano, although not bits of information, di pa natin masyadong ma-appreciate, ay wala daw yan, hindi natin makikita, hindi natin mapapakinggan sa anumang means sa internet. Kumbaga, exclusive dito sa Wealth of the Nation yan. So, alam na, talagang palapit na, ganun na nga yan, Fernando. Alam na. Pero walang detalye. Walang detalye dahil hindi ko rin alam, hindi naman nila sinishare sa akin yan dahil sensitibo nga yung mga bagay na yan. So, antayin na lang natin kung kailan yan. Baka mamaya, malay natin sa Easter Sunday. Ay yan na. Malay natin, itong tawag nito, pagkakasunog. Yung pagkakasunog dito sa Notre Dame Cathedral. Malay natin yan isang false flag event. Ibig sabihin false flag ba? O tama bang sabihin false flag? O isang panakip butas? At nang sa ganun ang atensyon ng buong daigdig ay mapunta dyan. At nang sa ganun ang mapag-usapan ay yung pagkakasunog ng isang historical site tulad niyan. Ayan, yung post ni Ed Neri pa noong December lang. Napunta siya diyan pero hindi na siya masyadong hindi niya na masyadong na-appreciate yung lugar, no? At niyaya ko nga siya para makapagsalita tungkol dito sa Notre Dame Cathedral pero sabi niya wala akong masasabi tungkol diyan. Now, ano kaya ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin kaya niyan simula na ng pagbagsak ng Catholic religion, ng Catholic Church, simula na kaya ng pagbagsak ng Catholic Church. Ito kaya nagsisimbolo ng parang phoenix. Kumbaga yung phoenix ay isa pong mythical creature yan na every 500 years ay nagsusunog ng sarili. Sinusunog niya ang kanyang sarili only to give rise to another or to a new creature na ganun pa rin. No, from ashes susunugin yung sarili and then from ashes will rise a new figure, a new creature, a new phoenix. Kaya baka ganito rin yan. At napabalita nga daw na 4 days bago masunog ay nilikas na yung mga ibang mga imahe na nandoon sa loob. Ewan ko kung totoo yung kinikrane at nililikas at doon sa dome pinadaan, no? Gayunpaman, baka nga namang merong purpose o talagang sinadya na masunog ang cathedral na yan para magsimbolo o tumayong simbolo ng isang malaking historical event na magaganap. Ito pong valuation na ating pinag-uusapan, itong reset na ito, ito pa isang historical event. Monumental event pa po ito. Hindi ito basta-basta. Manapay ang mamumuno, ang tatayong hari ng mga hari. O yung Quran, King of Recognized Asset and ano ba yun? And nation, no? Ay Pilipino or Pilipina. Ito po ay isang malaking worldwide event. Now, kung itong ang balikan natin itong reset, itong revaluation ay supposed na magaganap na nga ito in a matter of days. Siguro nga, itong event na nangyari dito sa France ay ginamit ito bilang panilaw o smoke screen. At nang sa ganun, ang focus at attention ng tao ay maligaw na at mawala na hanggang sa dumahos na yung Huwebes Santo, Biyernes Santo, Easter Sunday, and pag Lunes, boom, baka yan na. No? At may nagsabi nga daw na total shutdown ang bangko rito sa Pilipinas ng Huwebes, Biyernes, Sabado, Linggo. Although
With or without reset, alam naman natin na hindi nag-ooperate ang mga bangko pagka ganong araw. Okay? So, mga nagtatanong, ano po ba ang implication nito? Hindi po natin mawari kung anong implication. Although na according dun sa ating reliable na source, wag tayong masyadong mabahala dahil ang tendency daw ng Philippine peso versus dun sa mga denomination currencies na wala masyadong matibay na gold reserves ay mas maganda ho ang kalagayan ng Philippine peso. Mas naasahang mas mataas ang valuation ng Philippine peso ngayon kung ikukumpara sa dollar. Halimbawa, kung ang current palitan ay nasa 51, 52 sa dolyar, maaari baka mag-appreciate ito maging 40 hanggang 42, mga ganun, no? So tataas yung value, ang valor ng Philippine peso. Noong panahon ni Marcos, ang unang starting ng palitan was 1:2. Naalala ko eh. Ngayon ang unang-una. Ibig sabihin, for every dollar, 2 pesos ang katumbas. Di ba? Mapakaganda. Kaya ang 10 centimos natin nun, marami tayong nabibili. 5 centimos, may nabibili ka, 2.5 pa nga. Tapos naging 1:4. Tapos naging, gaya ng 1:7. Sabi ng sweetheart ko, 1:7. Naalala ko rin yun. 1:7. Hanggang sa tumaas na ng tumaas at tumaas na rin nagkaroon na rin ng paghihirap sa mga commodity dahil nagmahal na ho. Yung pala, dahil dyan sa langis na yan, mautak itong mga kabal eh. Ang ginawa nilang new standard, hindi na gold, no, kundi yung dollar na ang naging dollar standard na ho, yung kalakaran sa pananalapi. Ibig sabihin, kung wala kang dollar, sa puwera ka. Kasi hindi ka makakabili ng langis kung hindi dollar ang gagamitin mo. Kaya the dollar reigned supreme at that time. Kung wala kang dolyar, wala kang langis. Dahil kinuntsaba nila itong Saudi Arabia, itong mga oil producing countries na huwag kayong tatanggap na ibang denomination. Kami ang gumawa sa inyo. Kami ang nag-develop sa inyo. Kaya maki-cooperate kayo sa amin. Pag ginera kayo, kami magtatanggol sa iyo, sabi ng mga kabal, mga Amerika. Kaya wala kayong tatanggaping ibang currency, denomination, kundi dollar lang. Ayun. Kung anong napaka-powerful ng Amerika dahil dyan sa dollar na yan. Ngunit, ayan is subject to change na dahil sabi nga kung ano ang nagsimula sa mali ay mauuwi rin sa mali at uuwi rin po sa kamalian. No? Kaya babalik na uli yan sa gold standard at asahan natin na magiging maganda ang lagay ng Pilipinas kumpara sa ibang mga currencies. So dito sa reset, dito sa revaluation na yan, kayong mga holders natin, mga keepers, huwag kayong magpakipot ha. Pagka hiningi na, pagka sinabi na sa inyo, ibaba nyo na yan, ilabas na ninyo yan, huwag na kayong magpakipot, huwag na kayong magpatumpik-tumpik. Makipag-cooperate na ho kayo, makipag-coordinate na ho kayo sa lalong madaling panahon para hindi kayo maiwanan sa biyahe. Baka mamaya maghabol-habol kayo at hindi na pinapalitan yan. Magtampo na yung redeemer, sayang naman. Pera na naging papel pa. Pera na naging bato pa. Okay? So, yan po ang update. Ang ano pa susunod? Pag nagkaroon na ng revaluation, so ganito po ang magiging system sa aking pagkakaunawa, ay naantayin muna yung revaluation kung magkano nga yung definite o indicative rates, no, sa buong currency, kung magkano palitan, etc. So, na-set up na yan. Na kinatatampukan ng mahigit kumulang 300 central banks at nag-meeting sila. Kaya ang Pilipinas ay tinuring na central banks of all central banks. Saka na natin papuntahan yung detalye niyan. Pero yun na yung napatunayan na ang Pilipinas ay central banks of all central banks. Kamakailan lamang. So nakakasanay, kinasanaho nila yan. Pagka nagkaroon na po ng revaluation, susunod na po yung reset. Yung reset ay yung
back to zero na yata lahat ng pautang. Parang gano'n. Pagka nagkaroon na ng value ang mga currency, isusunod na ho yung redemption. Dahil ang pagbabatayan ng redemption, kung meron kayong Zimbabwe dyan, kung meron kayong Super Picheli dyan, na hinahanap na ng redeemer, ang pagbabatayan po dyan, according ho dun sa bagong valuation. Kung magkano na valuation na itinakda ng napagkasunduan ng mga central banks, ayun na po, doon na po babase. Hindi po manghuhula. Wala pong hula-hula. Wala pong tansyahan. Kundi, ang halaga ng 1 trillion ng Zimbabwe dollar, ganito lang. O ganito pala. O doon na ibabase. Kasi yun napagkasundan na institutionalized na. Kaya po pala, nagtatagal ang proseso dahil kailangan ng institutionalization. Mapagkakasunduan. Dami-dami yung mga entities yan. Binibiro nyo, 300 central banks. Tapos may mga iba pang mga entities. May mga iba pang institusyon na kailangan ay nakamonitor doon. Nagsasabing, okay, payag tayong lahat. Okay, siyempre orchestrated lahat yung movement na yan. Kaya ito po isang worldwide system na magiging historical po ito. Kaya kung naghanap kayo na update, may update. Wag daw po kayo mainit. Dahil sigurado pag nandyan na, maraming update. At ako yung maasa, sana naman, ipagkatiwala sa atin ang paghahatid ng mga balita tungkol sa update na yan. Okay? So, itong naganap dito sa Pransya, baka naman may kinalaman dito sa napipintong pagdeklara ng revaluation o ng reset. Pinatatay, nililibang lang tayo. O baka naman, may hinihingi si Jose Rizal, may hinihingi si Ferdinand Marcos, may hinihingi si Tatay Tagleyong. Tapos, hindi ibinigay ng Catholic hierarchy. Gaya ng kwento na hinihingi kay George Bush, yung gold deposit. Sabi, hindi makukuha, hindi niya babawi. Sabi, sige, pag hindi niya binawi, pasasabugin namin yung World Trade Center. Hindi tatawa lang yung Amerikano. Nangyari. Baka itong ganito rin. Malay natin may hinihinging artifacts. Ayaw ibigay. Malay natin baka yung iniangat ng mga ribultong malalaki bronze, baka maya-maya tumawag si Supremo at sabihin, nandito na sa Pilipinas. Di ba? Malay mo. Ideklara natin, sabihin may tumawag. Sino? Taga Mindanao. Ano dapat sabi? Yung ribulto ng San Pedro nang galing doon sa Notre Dame, nandoon sa kuweba, nasa Chocolate Hills. Sa Bisaya namin Chocolate Hills. Pero magposible. Malay natin. Malay natin. Yung mga the encanto at work. Kaya nga hindi naman posible daw mga siguro 20% o 10% na nakikita natin sa populasyon. At some given time, huwag nang sabihin at any given time, mga engkanto daw yan. Marami pong mga naniniwalang ganyan. Kaya nga, si Supremo ba engkanto? Sabi naman ng isang nakakaalam tungkol sa engkanto, sabi, hindi daw maaaring engkanto kasi nagkakasakit daw. Kasi ang engkanto daw ay hindi nagkakasakit. Malamang may kaibigang engkanto dahil yung usaping tungkol sa atomic bomb ay doon lamang po yan sa mga engkanto na pag-uusapan among the engkanto and mga friends nilang tagalupa. Ang mang kayamanan na nasa ilalim ng dagat, ang anumang kayamanang nasa ilalim ng lupa ay sa mga engkanto. Ang nasa ibabaw ng lupa ay para sa mga tao. Yan daw ang prinsipyo. Ayun. Okay. Mamaya-maya, tatakuan natin itong bakit pinangmagatang o body o diba? Yan, bakit ko yun ang pinili kong pamagat? Kasi ito may kaugnayan doon sa article na sinulat ni Buddy Tomas.
ni Buddy Gomez. Si Buddy Gomez, Tomas Gomez. Si Tomas Gomez, yan po ay yung dating Consul General ni Cory Aquino. Binantayan niya si Marcos, nagtiktik po yan eh. Nandun sa Hawaii, nagtiktik po siya dun sa Hawaii. At siya ang taga-supply ng impormasyon kay Cory Aquino tungkol sa lagay ni Marcos. No? Ito. And natataon na, no? Bakit ito very updated pa ito. Ang pecha April 12, 2019. Salamat nga pala kay Onsi dahil sa pag-refer nito niya sa itong article na ito. At sinasabi niya dito, parang may dalang pangungutya. Siyempre, ano to eh. Known as Dilawan yan eh. No? Known as Dilawan siya, no? At siyempre, kung ano yung kanyang post, kung ano yung kanyang nakaraang tungkulin, ay hindi naman niya siguro yun basta-basta kakaligtaan. No? Hindi naman siguro niya ipagkakatatwa yun kung ano yung kanyang tinindigan noon. Somehow, may re-reflect na rin niya as na tinitindigan pa rin niya ngayon. Okay. So ayon dito sa article na to, parang may dalang konting sarcasm o may dalang konting pangungutya. Parang ganun, pangungutya na sinasabi niya si Marcos daw ay mahilig mag-alias. Dahil siyempre nasangkot nga naman, inakala na magnanakaw eh. Inakala na nangungupit eh. Kaya ang pagkakaunawa, magnanakaw sa kaban ng bayan at itatago under a different name o different names. No? Magbubukas ng bank account sa Switzerland. Ang pangalan ay William Saunders at ang kanyang asawa, yun naman dito ay pangalang Jane Ryan. Yan, pumutok yung mga pangalan na yan. Kasi Swiss bank accounts nila Ferdi at Meldi. Pero yung mga ganyang pangalan, after dito sa ating pag-aaral dito sa Wealth of the Nation, hindi na bago. Ang daming pangalan. TBM, Tiburcio Villamor Marcos, ASM, William Morales, at kung ano-ano pang mga pangalan ang alias na ginamit. So, dito pinatutunog niya na nalaman niya yung paggamit ng mga pangalang aliases ni Marcos dahil sa paggamit nito sa pagbubukas ng mga bank accounts na di umano sa kanyang buong pagkaakala o baka maging sa hanggang ngayon magpasanggang ngayon yung pa rin ang kanyang paniniwala ay mga nakaw na yaman. No? So, pinatutunog dito sa article nito na sinulat noong na lumabas noong April 12 na gumagamit nga si Marcos ng mga aliases sa pangalan. Ngunit, bukod dyan, sinabi niya rito, nang magkasakit si Marcos doon sa Hawaii, pagka nagkakaroon ng problema, dinadala sa St. Francis Medical Center. At maging pala, sa mamamatay na ito, ang ginagamit na pangalan ay hindi yung kanyang pangalan na Ferdinand Marcos, kundi gumamit ng pangalan alias Tony Bundok. Tony Bundok. Ayan, Tony Bundok. Ayan, ha? Now, kanya itong pinansin. Dito sa article na ito, kanya itong pinansin na, kilala naman, alam naman sa ng buong daigdig na siya ay nandoon sa Hawaii. Alam naman ng buong daigdig niya at hindi na dapat itago. Kung sakaling siya naman ay dapat ma-ospital, bakit hindi niya gamitin yung kanyang tunay na pangalan? Sa halip ay gumagamit pa siya ng pangalang Tony Bundok. Ayan, Tony Bundok. So, para ito ang kanyang pinuna. Ito ang kanyang pinuna. At medyo marami pang mga medical citations dito na tila hindi yun ang sakit na alam nating naging sakit ni Marcos. During the final diagnosis, sinasabi rito, ang naging sakit yata ay naging findings ay yung myopathy.
yung paghihina ng mga muscles, ano, tapos neuropathy, sa neurofunctions na yata ito. So, medyo nanlatanan, nalupaypay na itong si Tony Bundok hanggang sa namatay. Hindi ito, walang binanggit dito na merong tinatawag na kidney problem na alam naman natin na noon napabalita yung kanyang naging problema. Na doon sa Malacanang ay merong ekang dialysis machine, doon sa Malacanang ay merong turok dito, no? Na sinyalis daw yan na may problem siya sa kidney, tapos nag-moon face pa siya. Nag-moon face, yung bloated yung kanyang tsura eh. At na isa pa sa mga doktor, na pinaniwalaan, pinapatay daw dahil ayaw gamutin ni Dr. Bakay. Dr. Bakay, isang magaling na doktor. Ahente pa ako nun sa gamot. Sa UERM, isa sa mga pinakamagaling na kidney nephrologist yan, na kidney doctor. Napatay yun eh. Nakita na lang doon sa likuran ng kanyang kotse. Sinabi Salvador Bakay yata pangalan yan. Sabi yun daw ay kaya pinatay dahil ayaw daw na mabulgar. Yun yata nagsusupply ng impormasyon tungkol sa health condition ni Apo Marcos at that time. Kasi noon yung mga doktor na nagsisimula na yung mag-aklas, nagsisimula sila magkalat ng chismis. Kasama dyan si Ona, Enrique Ona. Kasama yan dyan, mga doktor na nasa underground. Kasama si Enrique Ona, si Doktora Panelo. Si Doktora Panelo, asawa ni Salvador Panelo. May asawa naman si Salvador pero parang na-aching, ano? Yun, kaya daw napatay itong si Bakay dahil yun daw nag-leak tungkol dun sa kalagayan. Now, kung yun ang kalagayan, yun ang ikinamatay, paano naman nangyari na yung namatay sa Honolulu ay wala naman sinasabing may problema sa kidney. Sinasabi dito. At kung sinasabi ni Tommy o ni Buddy Gomez na ang pangalan ni Tony Bundok, alam naman natin na ngayon na maraming alias na ginamit si Presidente Marcos. Alam din natin ngayon na marami siyang mukha. Hindi lang iisang kanyang mukha. Palimbawa nito. So, nangangahulugan. Ayan, makikita natin dito. May Marcos dun sa nakaluhod at meron ding Marcos na dun sa likod. Teka, hindi yata ito. I'm sorry for that. Okay, ito na lang muna. Ito yung the best example so far, no? Nawala yung patano ni Jess. So, nangangahulugan na kung alam natin ngayon na meron siyang kadouble, tanggap natin na 2 Marcos, 7 Marcos, 5 Marcos, 4 na Marcos. Naamin ngayon ni Buddy Gomez na siya ay naguguluhan na sa panahon natin ngayon. Dumating siya sa punto na naguguluhan na siya ngayon. Kung bakit nagkaganon. Na Tony Bundok ang lumabas. Baka nagtatanong na siya ngayon kung matanda na siya. Si Marcos nga ba talaga yung namatay? O baka kadouble lang niya na pangalan Tony Bundok? Kasi sabi ni Jess Marcos, naalala ko, nag-uusap-usap kami itong Tony Bundok na ito yung barbero. O simple yung kanyang look-alike na tumatayo ring Marcos. Yan ang mga katanungan ngayon na unti-unti nang lumalabas na ultimong itong si Buddy Gomez na noon ay naging Consul General sa Hawaii at naging press secretary ni Cory Aquino, nagtatanong na rin at tila marami pa siyang mga nalalamang iba pang mga bagay. Kahit sinabi rito na might it be possible therefore that the doctors could not really diagnose with certitude what ailed Tony Bundok. Hindi na Tony Bundok na sinasabi dito because they were aware that as patient Ferdinand Marcos earlier in another but related medical examination
the patient had already exhibited a history of suspected, imagined, or fabricating, even employing some contrivance. Might that have been an escape or defense mechanism, etc., etc.? I cannot answer that. I'm no doctor but a spying doubting Thomas. I do have a genuine story with unimpeachable professional information to share with you next time. Again, you will learn the meaning of words not normally used in daily conversation. Ayan, ang kanyang kumbaga, conclusion regarding dito sa storya na kanyang sinundan nung panahon ni Cory tungkol dyan sa pagkakaroon ng double ni Marcos na si Bundok ang pangalan. Barbero daw yan eh. Ito naman ay isang kadouble naman na talagang kilala rin na tumatayo yung Marcos kapag nagkakaroon ng eleksyon. No? Ayan, yan. Ito ay namatay ng 90 years old na siya nung kamamatay lang. Nakalimutan ko lang yung name niya, no? Pero yan ang nakikita ninyo. Kadouble din yan ni Ferdinand Marcos. Pero obviously, hindi yan yung Tony Bundok na namatay doon sa Hawaii. Ating pong tandaan, under sa law, doon sa batas, paging sa pulis, kapag sinabing corpus delicti, kapag walang bangkay, walang patay. Walang bangkay, walang patay. Yung dumating na bangkay dito ni Presidente Marcos, inassume lang natin bangkay, pero sa katotohanan, hindi bangkay yung kundi wax. Di ba? Gaya nito, Jose Rizal, mga mukha ni Jose Rizal, iba-iba rin siyang mukha, no? Although, syempre, ayan, ang 1896 sa Manila, ito ang kanyang mukha. Yung sa Manila, sa Ateneo, ito. Ayan. Pero sabay-sabay yan, ha? Sa Paris, sa Berlin. Nakita yan sabay-sabay sa iba't ibang mga bansa. Kung tutuusin, wala pa siguro masyadong teknolohiya. Ilang taon ba bago makarating ng Pilipinas? Kung ikaw babiyahe ng Europa, ilang buwan ba? Pero tila napakaiksi ng panahon ng buhay ni Jose Rizal, ang dami niya ng bansang pinuntahan. Baka naman may kadouble din. So, yan naman po, no? Yan lamang ang aking obserbasyon tungkol dito sa artikulo na ito na napakaganda. Tila pag-amin, no? Nung dating tiktik. Tiktik na si ni Buddy Gomez. Buddy, o di ba? Na mukhang sa panahon ngayon, matanda na siguro siya, marahil gusto niya ng mag-reveal o i-leak yung kanyang nalalaman hinggil kay Presidente Marcos. So, sa corpus delicti, pag walang patay, walang bangkay, walang patay. Kayo, naniniwala ba kayo? Naniniwala ba tayo? Maniniwala ba tayo na yung inilibing sa libingan ng bayani ay si Marcos mismo? Kung yun ay, alam naman natin, obvious naman na pawang wax lamang. Sa ating inaabangan ngayon, may nagsasabi, magpapakita ang Apo Perdi. Magpapakita dahil magkakaroon ng deklarasyon, proklamasyon. Ang pinakakabangan, proklamasyon. Kapag nagkaroon ng proklamasyon, magpapakita ang Apo Perdi. Okay, sige. So yan lamang ang ating naging paksa sa gabing ito. Basahin natin muna. Basahin natin ng mga comment ninyo. Wow, dami nanonood. 200 plus na. Oo nga. Paano magpalista dyan? Wala, ayaw ko, dito sa Woten, dito sa programa na minanawagan na ID, may nagsasabi nga na mabuti magkaroon kayo ng UMID o yung Universal ID dahil kakailanganin din daw yan in the future. O wala pong, hindi na kailangan magpalista. Yada lamang po ninyo yung mga IDs ninyo. Para in kaso na matupad yan, na matuloy yan, hindi na tayo mahihirapan. Ipadala na lamang po ninyo yan sa akin pagka ready na tayo.
Yun, 1967, 1:2 pesos. So mayaman na tayo sa panahon ni PF. Oo, mayaman na tayo. Kaya nga, kinainggitan tayo eh. Nung malapit ng, kaya nga pinaalis diyan si Marcos, kaya nga daw yata yan iplinanuhan, dahil nga diyan sa kayamanan na yan, naging matigas na. Ang old man, naging matigas na. Hindi na siya nagpapaniwala sa gusto ng Amerika at mayroon siyang sariling diskarte, kaya kinalos siya. Ginawa ng torya. Ginawa ng istorya. Lumabas pambayani yung nagpapatay sa kanyang sarili. Yun at, di ba? And then ang tinatawag na, kung merong suicide, kung merong hostage me, kidnap me. Di ba? May ganun eh, no? Merong suicide me, mga ganyan. O yung, ito naman sa kanila, assassinate me. Yan ang tanong dyan. Bernadette Tayag. Suffice ng Paris na sunog din. Kailan lang di gaano na publish or na news. Yun at Hello Canton, watching from Saudi Al-Kubar. Petrol dollar. Yan ang pinalit sa ginto. Dati yung tawag niya sa petrol dollar, alam niyo, black gold. Kaya nung panahon na yan, meron pang black gold records. Meron pang black gold dancers. Pag sinabing, engage ako sa black gold, nako, mayaman ang tingin sa tao. Kaso kawawa kami mga OFW kapag gumanda ang peso ng Pilipinas. Ba't naman? Uwi na nga eh. Hindi na kayo maingan yung magpunta dyan. Dito na lang. Kasi mataas na yung value. Hindi na kawawa. Sakit. Uwi na pong OFW, di po kawawa. Ayun. Dapat lang magtulungan. Pero ang balita Anton, babagsak na daw ang petrodollar. Yes. Yun ang una nilang ginawa. Kaya nag-aklas-aklas na rin yan. Nagkagulo-gulo na rin yung mga Saud na yan, House of Saud. May napatay pa nga silang kamag-anak din. Kailangan na po talaga makauwi na kami kasi mababa na ang palit sa sahod namin. Hindi ko nangangahulugan na malaki ang figure, ang bilang ay mataas nung halaga, hindi ko ganoon. Kaya mataas nga naman, halimbawa, $1 mo, 1,000 ang palit, pero ano naman mabibili mo sa 1,000? Wala, di ba? Kung malakas na ang peso, hindi na kailangan maging slave o magtrabaho abroad. Dito na tayo sa lupang hinirang. Depende rin yan, Michael, dahil may gusto na nandoon sila sa abroad, na nakasanayan na nila. In fact, marami sa mga Pilipino na kalahati ng kanilang buhay ay nandoon na sa abroad, pagiging OFW. Malapit na ang maharlikan. Good evening, Piconian and Ma'am Elizabeth. Ang tinutukoy ko sa panahong hindi na nagkaroon ng GCR, mababa ang palitan dito. Magandang gabi sa lahat, Anton. Okay. Ayan. 110 bla 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 bla, dami. Nag-donation nakuha ng France para sa ma-renovate. Salamat. Praise the Lord. Okay, sige. Oo nga po, test dyan ko. Sa lahat ng mga sumusabay na yung programa. Okay, sige. Ito ano itong kay Alan. Pasahin natin. Many of the old retirees, CIA agents who runs America of European descent of the Vatican are residing in the Jesuits' big convent here in the Philippines, especially in E. Rodriguez, Quezon City, posing as advisors to the new incoming CIA agents using Filipino Jesuits priests who don't want the Philippines to have a leap to make our nation to be great again. Medyo yung ibig mo sabihin na alam yung mga pari na ay yung mga CIA kunyari nagpapari-parian. Ganun ba yan? At tingnan natin na basahin natin yung no limitare, el filibusterismo. Wala pong iniwan yan doon sa naging pakbo ng buhay ni President Marcos. Wala rin pong iniwan yan doon sa naging takbo ng buhay at katapusan di umano ni Jose Rizal. Dahil hindi ho sila namatay. Di ba?
At pag binasa mo yung No Limit Hangin, kawawa naman si Crisostomo Ibarra, tumalon sa bangka tapos pinagbababaril. Patay na. Sa susunod na sequel naman, sa El Filibusterismo, akala patay na. Pero nag-alias. Alias Simon. Ganun din. Akala natin patay na si Marcos. Akala natin patay na si Jose Rizal. Yung pala, buhay pa. Hindi, parang gano'n, no? Talaga, ha? Good evening. Matching you. Tama ka. Okay. Double po yung namatay. 1983 po, umalis na si Apo Lakay ng Pilipinas. Tama. Yan ang paniniwala. May nagsasabi, nasa Spain, di Apo Lakay. May nagsasabi, nasa UK. May nagsasabi, nandyan na sa Davao. Ano kaya ang totoo niyan? Kasi magpapakita daw at magdideklara, magsasalita pang matuwid ang kasaysayan. At siguro after that, maaari na siyang magpahinga. Kasi pagod na daw. Clone Marcos yung tinakas papuntang Hawaii. The original one went to Morocco 1 week before EDSA People Power. Ayan. Unti-unti Siguro si Buddy Gomez mayroon yung revelation. Dahil tumatanda na siya. Nako alam namang sa kanyang pagtulog sa gabi babagabagin siya niyan. Sana po buhay pa si Apo Lakay. Maibalik ang masagana 99. Ang kapayapaan. Oo, babalik yan sigurado kapag nandyan. Isa lang po ibig sabihin yung article na yan. FM is still alive. Tama ka dyan. Parang ngayon nang nilabas ni Buddy Gomez. Kasi baka ayaw niyang tumatanda siya at ibaon niya yung kasinungalingan o yung hindi pagsasabi ng totoo sa kanyang huling hantungan. Okay. Kasi natataon natre-trending Pinag-uusapan natin, hindi ng niya. Good PM Kuya Anton. Sana one of these weekends talakayin natin ang alternative galactic history. Especially yung Bully Fugao Rice Terraces. Sige, dun sa sa Alien Talk. Good evening at galactic update sa mga keepers. Okay, balitaan nyo ako kung may mga movement. Kasi may nagsasabi magkakaroon daw ng tribal conference o tribal convention dito sa Iloilo, yung mga tribo. Hindi ko na maalala kung sino yung nagsabi noon kung may organization na tungkol diyan Sabi naman nila baka raw, sabi ni Supremo, kagagawan daw yan ng mga politiko Yang FM, mercy killing for the benefit of the Philippine people, posible sinasabi na old man. Greatest president si Apo Lakay. Good evening, like watching. Oo naman, wala namang ibang pumalit. No, ang galing kasi nga daw engkanto yun. Sabi. Extraordinary. Kapag natuloy ang lahat ng ito, bawal nang gawing kasambahay ang ating mga kababayan. Ewan ko, Abel. Anong kukunin mong mga kasambahay? Mga Russian? Russian chicks? Ito, President Marcos was asking America to pay their rentals for a huge amount of dollars because the U.S. were using U.S. and Clark Air bases, but other countries are using U.S. military base just for free of charge. Yung 1986 EDSA ay ginawa para saan? Siraan si President Marcos. Ayan nga. Tapos sasabihin nila, tayo daw mga yung mga naniniwala kay Marcos may binabansag mo sila ngayon na pinipilit daw nating i-rectify at ibangon ang puri ng mga Marcos. Tayo daw yung mga trolls. Hindi man tayo naniniwala dyan. Kasi objective lang tayo. Alam naman natin, ako alam ko yan. Kasi lumaki ako sa panahon ng martial law baby ako Kaya alam ko yan. Sir Anton, kung uuwi ng mga OFW, magiging sahod po ba ng mga OFW magiging katumbas ang sahod nila sa Pinas? Kung OFW sumahod 40K sa isang buwan pag may work na, palagi ko mas higit pa dyan, Marilyn. Depende yan sa
sa sole signatory, depende yan sa tatanghaling hari. Ha? Yung programa na yun, may mga programa sila. Kung sino man sa kanila mananalo. May the best man win. May kung sino man sa kanilang tatanghaling. Siya nga. Sigurado merong nakalaan para sa mga OFW. Nasa Hong Kong si Apo Lakay. Nakonsyensya si Buddy Gomez. Palagay ko nga. Nakonsyensya siya dahil yung tema eh. Tama ka, at home na sila. And all the family live in the country here in Canada. Lots of Filipino are at home. We can't blame them because of benefits such as pension, medical, ganun-ganun. Tama, okay, tama ka. At home na yan. So huwag na natin sila guluhin. Makikisaya na lang sila, makikiselebrate na lang sila sa atin. Siyempre, matitiyan din sila dahil sa wakas, hindi na manghihingi yung aking kapatid. Hindi na aasa yung aking kapatid na padala ko. Kasi meron na siyang hanap buhay na maganda. Di ba? Makakaipon na rin ako. Maghanap na tayo ng makakasama sa buhay ka, Anton. Oo nga. Para lumigaya ang buhay. Oo nga. Dante, wala ka pa rin ba? Naghahanap ka pa rin ba, Dan? Okay. Abangan namin ang pagbabalik ng ating great hero, ka, Anton. May earthquake na naman sa Hawaii at may alboroto ng bulkan sa Japan. Mount Aso. Di ba natin ito mapapakinabangan ang yaman pag okay. Kasama yan, Lay. Buti nga ang Pilipinas wala pang nangyayari. Huwag naman sana. Si Ranto may nakapagsabi sa akin nung isang taon na buhay daw si Apo, taga Isabela yung nagsabi. Oo, marami nagsisirculate na ganyang istorya. Kaya siguro sa mga darating na kapag meron nung kayo mabasang tulad nung pinadala sa akin ni Onse na article na gaya nun ni Buddy Gomez, padalan niyo po para ating mapagbigyan ng mabigyan ng pansin po. Okay? Siguro tayo magnilay-nilay. Widowed na pala si Dan. Magnilay-nilay tayo sa darating na Huwebes hanggang Sabado Santo. Ang purpose po ng fasting, hindi po yung para magsakripisyo. Hindi po yung para damahin yung paghihirap ni Kristo. Hindi naman ho. Ang purpose ng fasting, ang totoo niyan, para balansehin yung spiritual na element dun sa physical na element. Dahil kapag ang physical element mo, binusog mo, mabalanse yan, dalawa sa timbangan. Pag binusog mo yung tiyan mo, o yung tiyan ko, pag binusog ko, magtitilt yan pa ganun. So, mapakiramdam ko puro makalupa. Babagsak ako sa earth. Babagsak ako dun sa materialismo. Ang iisipin ko kung saan ako uli kakain kinabukasan. Pero kung ginutong ko yung sarili ko, gugutumin ko, gagaan yung physical at medyo mamumutawi o bibigat yung aking pagka-spiritual. Yan ang purpose kung bakit kailangan mag-fasting tayo. Dahil kapag diniprive mo yung sarili mo sa mga physical desires, mamumutawi at aangat naman yung ating spiritualism sa ating mga sarili. Okay? Subukan natin yan. Hindi para damin yung paghihirap ni Kristo, hindi yun. Yung iba nga kapag nagugutom na, nakakakita ng anghel nakakakita na ng Virgin Mary Ay yung mga umalipin sa ating mga kababayan ng OFW, Sir Anton, sila kukunin ko para malaman nila ang hirap na naranasan ng mga kababayan natin sa kamay nila. Pero mabait talaga tayo mga Pinoy. Pinapasa Diyos na lang natin. Okay, sige lang. Okay. Bueno, yan naman po. At tayo po yung muling magkita-kita. Sikapin ho natin kung makakabalik tayo o makakapag-programa tayo sa linggo. Depende na po yan kung meron pong magandang balita. Oy, Albert, magandang gabi sa iyo, Albert. Kayo si Albert Pulintan, Umali. Okay. Kay Rolio King. Bueno,
Yan lamang po ang ating nakayanang ihatid sa episode 59 at ang tabayanan ng susunod na episode ng Wealth of the Nations. Sana ngayong Sunday at sana by Sunday ay may maganda na tayong may maganda na tayong balita at by then ay magsabi nating Happy Easter na talaga at sabay-sabay tayong magdiwang. Okay, maraming salamat. Hanggang sa muli. Ito si Anton Israel, nag-iwan po sa lahat ng isang magandang gabi at mapayapang paggunita ng Semana Santa.